Kung sa atin may bahay kubo kahit munti, sa Papua meron namang bahay puno kahit 50 metro ang taas. Dito nakatira ang Korowai tribe. Ang mga jungle engineers na parang nakakondo sa ulap, hunter-gatherer na parang Minecraft cross, at minsan may balitang cannibal buffet. Tuklasin ang kwento ng tribong pinanganak sa taas ng puno at lumaban para sa tradisyon nila laban sa modernong mundo. Ang Korowai tribe ay nasa southern eastern Papua sa loob mismo ng Indonesia. Meron din sa Highland Papua. Ang teritoryo nila hati-hati pa sa mga rehiyon ng Bovendigowel, Mapi, Asmat at Yahukimo. Sila ang tribo sa Papua na parang secret level ng Mobile Legends. Noong March 1974, dumating ang mga grupo ng anthropologists. Na-meet nila ang isang Korowai clan. Ito ang simula ng pakikipag-ugnayan ng Korowai sa outside world. Parang first Facebook friend request. Ang unang reaksyon ng Korowai tribe nang madiscover sila, takot at gulat na gulat. Imagine mo buong buhay nila, akala nila sila lang ang tao sa mundo. Tapos biglang dumating ang mga outsider, lalo na si Johannes Veldhusen, isang Dutch Christian missionary. Para sa Korowai, parang multo o alien ang dumating. At habang tumatagal, dumami ang bisita ng Korowai, mga misyonaryo at mga anthropologists na parang mga kapitbahay na mahilig makialam. Ang missionaries, mission nila pag-aralan at i-convert ang mga Korowai. Ang anthropologists, trabaho naman lang i-document lahat ng ginagawa ng tribo, mula sa pag-akyat ng treehouse na aabot ng 50 meters hanggang sa pagkain ng beetle larva. At syempre, noong una dami pang takot at tumatanggi. Akala ng Korowai, baka mga aswang umulto lang ang mga ito. Pero habang tumatagal, unti-unti nilang natututunan tanggapin ang mga outsider. Ang maganda pa, may mga benepisyo rin sila nakukuha. Parang free trial ng modernong mundo, kaunting edukasyon, kaunting healthcare at syempre exposure sa outside life. Noong 1978 hanggang 1990, dito na pumasok ang gobyerno na parang Dr. Kwak-Kwak. Dala ang health programs at modernong healing methods. Pero kahit may pa-check up pa na ganyan, mas marami pa rin sa kanila ang kumakapit sa tradisyonal na gamutan kaysa sa paracetamol ng bayan. Mas bet pa rin ng Korowai ang traditional healing. Dahon, dasal, ritual at bahala na kinabukasan. Taong 1990 rin ang unang pera na dumating sa kanila. Hindi galing sa bangko, galing sa mga misyonaryo. Binabayaran sila ng rupya habang tinutulungan sa gawain. Napasok na rin sila sa foreign company forestry projects. Yung iba naging tour guide at bankero. Kahit marami sa kanilang hindi man lang nagtapos ng elementarya, pero may ilan din nakaabot ng high school. At ngayon may mga kabataang Korowai na nakapag-aral na sa Jayapura. At eto pa, ang Korowai dati matinding resistensya sa religious conversion. Wala nakakapag-baptize, parang only shield mode. Pero pagdating ng late 1990s, sa wasak, nabinyagan na rin sila. Fast forward to 1992, binuksan ng gobyerno ang Yaniruma Village. At doon na nakapasok ang mga documentary filmmakers. Parang season premiere ng Survivor Papua Edition. At noong 1993, eto na. Na-document ang treehouse construction at cannibal practice ng Korowai. Naging international sensation, parang viral TikTok pero mas madugo. Taong 1997 to 1999, naging hotspot ang Korowai area para sa gaharu wood trade. Pumasok ang outsiders para maghanap ng gaharu wood. Ang presyo sa locals, $100 kada kilo. Para sa Europe at Middle East, tumalon na, $1,000 kada kilo. Instant trade trash. Pati prostitution at AIDS epidemic pumasok sa jungle. Pagsapit ng 1999, humina ang kalakaran. Ngayon, bakit nga ba sila nakatira sa treehouse na 50 meters ang taas? Simple lang, proteksyon laban sa mababangis na hayop at laban din sa mga samang espiritu.
Parang kondo na may built-in anti-ghost system. Kung sa atin uso ang bahay kubo, sa kanila bahay puno ang legit. Para makakyat, may hagdan na parang roller coaster track pababa. Bago tumira, kailangan muna ng night ritual para palisin ang evil spirits. Parang house blessing pero mas malupit. May sago garden bawat pamilya. Tapos kumakain sila ng gulay, prutas, karne ng baboy at aso. Pero hindi sila basta-basta nagkakatay ng baboy. Maliban na lang kung may kasal, birth o kamatayan. Dati pa nga pati buhayan nilalantakan nila. At syempre meron silang sago party. Parang festa ng Korowai. Dito nag-e-exchange gift sila ng baboy, ngipin ng aso at shells. Kung sino tumanggap, obligado ibalik niya sa next party. Parang chain letter na may lechon. Pag may na dead ball sa kanila, lipat agad ng lupa rights sa anak. At minsan, pati sister-in-law kasama sa mana kung namatay ang kuya. Kaya yung lalaki, late mag-asawa, mga 20 pataas. Pero sa mga babae, pagkatapos ng unang regla, pasok agad sa married life. Noon madalas nagkakagera sa kanila dahil sa adultery, pagnanakaw, murder o witchcraft. Ang mahuhuli nila may ritual cannibalism. Pinapatay, hinihiwa, tapos pinaparte-parte sa clan. Parang pulutan pero ibang level. Pero klaro lang, bawal sumama ang buntis at bata sa mukbangan. May rules din sila kahit hardcore. Na-feature ang Korowai sa 1993 documentary sa 2011 BBC Human Planet. Pinakita na sila'y cannibalism at milyon-milyon ang nakapanood. Officially naging tribal celebrities ang Korowai. At syempre maraming anthropology sa sumama. Gaya ni Rupert Starch na tumira ng 16 months, matindi. Pero ang pinakasikat, ang journalist na si Paul Raphael. 4 days lang nag-stay pero blockbuster ang kwento niya. Sabi niya, oo may cannibalism, pero hindi everyday ulam. Paminsan-minsan lang, lalo na pag may kulam issue. Sa normal na araw, kumakain sila ng mga baboy ramo, ahas, pusa at beetle larva. At yan ang Korowai tribe, builders ng Sky High Treehouse condos. May sariling Festa chain letter system, Ghostbusters at Crocodile Hunters. At cannibals noon pero documentary stars ngayon. Sa ngayon may mga kabataan na nakapag-aral na rin sa lungsod. Pero marami pa rin sa Korowai ang nananatiling naka-treehouse mood at sumusunod sa tradisyon. At yan ang kwento ng Korowai tribe mula sa treehouse condo na abot langit hanggang sa cannibal buffet. At sa dulo ang struggle nila sa pagitan ng tradisyon at modernong mundo. Tandaan, kahit nasaan ka man, kung saan ka masaya at ligtas, doon ang tunay mong bahay. Heto ang Tito Jones TV nagsasabing, sa gubat man o syudad basta't may kwento, may tawanan. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para updated ka sa mga kwento ng pinakawild na tribo sa mundo. Shout out Lauro Rapisura from Vigan, Ilocos Sur, Romar Silva ng Iloilo City, Anton De La Calzada, Cabong Fuentes ng North Cotabato, P.D. Freya May Friends from Bitibut, Misamis Occidental, Kais Mercy Seniedo, Cuenca Channel from Dipolog City, Zamboanga del Norte, Jerry Fuerte from Valenzuela City, Christian Aurelia, Rems M9E, Alan Francisco and family from Zamboanga City, at Troel Olansoy ng Dalagda, Kalinan, Davao City. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.